Hey, chill o casual na usapan ba ang hanap nyo? How about some life experiences? Tara, pag-usapan natin yan. I'm Jay. I'm Josh. I'm Ran. Welcome to XP XP Sessions. 1 week, Kamusta bang week mo? may Saturday work ka. Oo, nakakapagod yung... Grabe sabi ko sa'yo nung last month ba yun? Last month ko ba sinabi yun? Sabi ko hindi na ako mag-OT, di ba? Oo. Putik na pauuna naman ako ng pasok ng Sabado. Ewan ko ba, may magic yata yung leader ko na yun. Visit. Kailan? Kailangan tinanong. Nung nakaraan, dinadaan kasi nila sa biglaan. Alam mo yun? Kasi pag wala ka, yung parang kinukuha ka nila sa ganun. Kaya sabi, importante naman pala ako. Sige na nga. Grabe naman to. Hindi pa ako nag-toothbrush, Diyos. Baka may tinga-tinga ako, wala ba? Hindi naman siguro kita. Maliliit lang. Then sabi, yun nga, kinukuha ka nila sa ganun. Yun, tapaw ako. Noong una, 2 Sabado kasi yung, dapat overtime. Tapos sabi ko, hindi po ako pwede ng Sabado. Sa 31 pwede ka. Kasi pag wala ka pa nun, ganun yung sabi nila eh. Malang yata. Sige na nga. Ayun. Grabe naman to. Parang sige na nga. Hindi, tsaka medyo siya nakakatakot kasi alam mo bang lahat ng pumasok, mga 3 na siguro yung natanggal. Ang contract lang nila is 6 months. Mm-mm. So, ano nga ba yun? Doon ko na pag-isip-isip na pag within those 6 months hindi ka nila nakitaan na talagang is tatanggalin ka na nila agad. O yung performance talaga, no? Oo. Kaya sabi ko, kaya isang nakapao sa akin yung Sabado. Kasi baka pag hindi ako nagpapasok ng Sabado, di ba? Siyempre, Mm-mm. alam mo na, baka humanap sila. Yun ang mahirap di ba? Sa ganyan trabaho, disposable ka talaga no? Mm-mm. Kung iisipin mo Disposable talaga lahat ng empleyado. Minsan, alam mo yung nakikita sa Facebook na parang kahit ikaw magaling ka tapos kaya mong gawin 3-4 na trabaho. At the end of the day, disposable ka pa rin eh. Pagka gusto kang tanggalin ka talaga eh. Kaya nga that's reality naman eh. Sakalit kung ano mangyayari sa'yo. Halimbawa, nawala ka. Di ba, na-aksidente ka. Hindi naman pwedeng hintayin ka ng company mo, di ba? Siyempre, kung ikaw yung negosyante, ganun din gagawin mo, di ba? Maghanap ka agad ng kapalit. So, reality. Oo. Hindi ka naman nila gagawa ng yun eh. Rebulto eh. Kaya nga, ang hirap i-define ng success mo pag nakatali ka sa ganyang trabaho no? Minsan. Nung mga bata pa tayo, sige. At saka may possibility ba na ma-reach mo yung success mo sa buhay sa ganyang klaseng trabaho? Depende yan kung according nga doon sa binabasa kong libro ngayon. Depende yan kung yung trabaho mo is yung katulad ng doctor, mga high earning talaga, lawyer. Success, talaga ma-achieve mo. Pero kung mga blue collar ka lang, mahirap pa ma-achieve yung success na gusto mo eh. Possible din kaya yun kung how you define success? Pwede rin, Depende diba? sa tao rin, Pag-usapan natin yung... Yun, yan. Maganda nga yan, Kasi naisip ko lang din na habang nagkikwento ka. Kasi ako rin na-experience ko din yung feeling niya. Sabi ko, may chance pa kaya ako? Sabi ko. Ako na magsasabi, wala. sa sitwasyon kong to, sabi ko, may chance pa kaya ako? Yung mga ganun, sa mga ginagawa kong to, may chance pa kaya? Kasi, kung mapapansin mo, di ba, konti na lang, paycheck to paycheck na talaga eh. Tapos yun nga,
isipin mo, may chance pa kayang success sa ganitong sitwasyon, ano? Siguro nga yun, Mm. tas nagkwento ka kanina, naisip ko na, yun. Depende siguro how you define success talaga. Mm. Nung habang lumalaki ka ba, mapagkwentuhan natin yan, ano ang definition sa'yo ng success? Nung bata ako, Mm. ang gusto ko lang kasi nun, um, kung ano yung lagi kong sinasabi dito ngayon na, yung pagbibili ka, hindi mo na pag-iisipan, hindi, babalikan ko yan, pag-iipunan ko. Kaya, hindi, Mm. mahal yan. Yung Mm. mga ganun. Doon na lang tayo sa abot kaya. Gusto ko pagka yung may gusto kong bilhin is may Mm. budget ka para bilhin yung bagay na yun. Yan yung Hindi, habang lumalaki ka. kasi syempre, di Mm. ba, tayo habang lumalaki, hindi mo na pwedeng Mm. sabihin kasi na hindi ka tumingin doon sa gamit ng ibang bata o ibang kaedadan mo eh. Syempre, gugustuhin, Mm. kahit sabihin mong once, ginusto mo rin yung meron sila eh. Oo Di naman. ba? Di ba? Yun, Nanakawin mo pa nga di ba? yung ballpen na magaganda umiilaw. Oh, Balang uuwi na araw, yan. makakalimutan mo rin yan. Parang ganun. Makalimutan mo rin yan. Yung mga ganun. Lumalaki ako na pinangarap ko din na yun, Mm. magkaroon ng mga bagay na gusto ko. Ikaw ba? Sa akin, ang definition nun, nung mga bata-bata ako, the usual yung makapagtapos ka, makapagtrabaho ka ng stable, makapag-asawa, makagkaroon ka ng anak, bahay, lupa, negosyo, yun ang success nakalatag na sa'yo, nilatag na ng ewan ko kung Oo. sino Magulang Diba? mo rin. Oo, magulang mo Oo. rin, di ba? Mag-aral ka Na, mabuti. na Diba? inilatag rin naman sa kanila parang Mm. naging pasa-pasa yun Mm-mm. So ako, yun ang definition ng success ko noon. Na once na nagkaroon ako, once na napagdaanan ko lahat yun, successful ako sa buhay. Mm. Yun ang definition 'di ba? Yung, ayun nga, pag siguro, yun, makapag-retire ng 60, 'di ba? Mm. Tapos yun. Pati mga mga mainstream media, ganyan din pinapalabas no? Yung, Oo. I mean, ganyan yung basehan nila ng success Mm-mm. 'di ba? Di ba dati nga, retirement at 60, ngayon parang lumiit, retirement at 40 na lang 40 na lang ba? Oo, parang magtatrabaho ko ngayon habang kabataan ko, pagdating ko ng 40, retirement ko na, doon na ako magpapahinga, doon na ako gagawin yung mga gusto ko. Kasi 40, 40? eventually malakas ka pa Oo. Ganon yung ginagawa nila ngayon. Kaya parang yun, naglahat ng mga tao is nasa rat race na, 'di ba? Nagmamadali. Yun ang definition natin ng successful nun. Pero pagdating natin ng adulthood, reality bites na Reality ibang bites iba talaga. Oo. Masakit. As in, masakit kumagat sa puwet yung yung adulthood. Di ba nga Andyan na yung napag-usapan natin nung last, di ba? Gaano kahirap yun? Oo. Andyan na yung stable job. Papalit-palit. Pahirap pa maghanap ng trabaho. Yun. Di ba? Dahil sumisikat nga yung mga memes sa Facebook, no? Uy, single ka, may trabaho ka. Siguro ang dami mo ng ipon ngayon, no? Sabi. May ganung meme ba? May mga ganung meme. Siguro ang dami mo ng ipon ngayon Tapos yung nasa isip nung kausap, gusto niya sampalin yung nagsabi sa kanya. Anong ipon? Baka utang, sabi. Kaya nga, Madaming may kasama ka wala na babalik pa rin talaga sa kung anong sistema meron ka Totoo. Yun at yun pa rin Di ba? Oo. Pero ang mahirap kasi sa single, yung freedom na hawak mo Oo. Kung paano mo siya kukontrolin Di ba? Hindi katulad ng may pamilya ka, may specific na path kang susundan Oo. Pamilya ko, di ba? Mm-mm. Itaguyod yung pamilyang meron ako. Yun Pag single ka, yan, katulad ko, paiba-iba Paiba-iba ka ng pwedeng puntahan, ganyan. Career na pwedeng gawin. Kaya medyo mahirap din siya. Oo. Kaya halos ang iba nag-e-end up sa walang ipon. Yan.
Tsaka madaling magsalita eh. Madaling magsalita pag Mm. wala ka dun sa posisyon ng ibang tao eh. Madali mong sabihin, madali lang yan. Naku, kung ako lang single, makakaipon kagad ako ng ganyan eh. Diba? Hindi, kung ako may asawa, ito yung pa-priority ko. Hindi ko muna unahin yung sarili ko. Hindi mo masasabing ganun hanggat wala ka dun sa sitwasyon na yun eh. Kasi Oo, kailangan. ibang-iba talaga pagka ikaw nandun. Ang hirap, yung nabanggit nating success, yung definition ng success kanina, pag bata ka, ang dali lang niyang isipin eh, no? Yung parang, pero pag naging adult ka na, putik, andyan na yung burnout, stress. Putik, may ganun pala. Ay, ganun pala. Parang no? Pag bata ka, bypass lahat yan. Basta pag may trabaho ka, may bahay ka, may sasakyan ka. Ang May kulit pera lang ka. Ayos din eh. Pagdating mo na putik, problema ka sa bayarin. may sasakyan ka. Kaso, syempre, binabayaran mo yon. May bahay ka, binabayaran mo din. Diba? Ang hirap. May trabaho ka pa. Ang dami mo pang gustong gawin. Paano paghahalo-haloin yun no? Oo, no? Yung interest mo pa, sariling interest mo. Ikaw, bilang may pamilya, paano mo binabalanse yung mga yun? Paano mo nababalanse na lang? By the grace of God. Actually, yun talaga. By the grace of God, hindi rin namin alam paano kami survive everyday. Alam mo yon yung tulad yan, katatapos lang namin bayaran lahat nung sa tuition fee nila. Tapos na lahat, may mga books na, uniform. Ayan. Yun, hindi rin namin alam paano namin na iraos yun eh. Tapos araw-araw pa kami kumakain. Nakapagbakasyon pa. Alam mo yun, yung mga ganun is, although may mga dumadating na pera sa amin. Pero yung wisdom kasi, minsan, siguro sa dami din naming failures no? Sa dami din naming failures, niready yung utak namin para sa situation na ganito eh. Kasi habang yung mga bata, lumalaki, yung gastos mo, lumalaki din na lumalaki. Yung kung baby sila, ang problema mo lang is yung gatas yung diaper. Yan, gatas diaper, check-up. Yan yung problema mo nun. Kala mo mahal na ang gastos, mahal ng diaper, mahal ng gatas. Pero habang lumalaki, hindi na sila nagda-diaper, pero ba't wala ka pa rin ipon? Ang problema mo ikaw na nagda-diaper. Yung pag-aaral na nila. Tsaka syempre, mga bata, kailangan ng damit, kailangan ng mga gamit sa ganito. Kung anong kailangan mo, medyo kailangan na rin nila no? Oo. Yun, nag-uusap kami na, ito, kunyari, may babayaran sa sasakyan. Ito muna yung sa ganitong buwan. Kasi buti nga ang bangko ngayon, kasi pwede mong kausapin na, pwede bang ilipat sa ganitong month yung, ganitong date yung, namin, due date namin para para mabayaran namin on time, parang ganon. Nilipat naman nila, so okay lang yun. Kasi pagka sa kunyari, every end of the month, kung may babayaran ka dyan, kuryente, sabay-sabay yan. Mahirap pag sabay-sabay. Ang ginagawa namin, yun, nagtatabi si Ann ng budget niya para sa ganitong pambayad. Tapos yun, every time na may babayaran na, nababayaran na namin. Unlike dati is wala talaga. Basta pag meron ngayon, babayaran. Pag wala, wala. Although kahit alam na, kahit alam namin na may bills kaming padating, kunyari, ngayon, no? Ano ba yung mga alanganing date? May pera pa kami. Tapos, etong sa katapusan, may babayaran kaming bills. Imbis na itabi namin yung perang hawak namin na may sobra, gagasusin kaagad namin yun kung saan. Basta may sobra. Ewan ko yung mindset namin nun. Ay, hindi, parang na-experience ko rin yan. Kasi minsan, may bill ako na, ewan ko parang yung Diyos eh. Hindi ko pa na-research ko ang tawag dyan. Pero pag minsan kasi yung, alam mong may babayaran ka. Oo. Tapos kung,
ewan ko, alam mo naman may babayaran kayo, pero yung pera mo ngayon, halimbawa, ikakain mo pa sa labas, parang uubusin mo, yung ma-maximize mo. O kaya may Anong bibilin katangahan ka yung pa. pag iniisip ko? Oo, sabi ko, may babayaran na nga ako. Di ba? Parang gusto mong inamb yung utak mo na wag na lang isipin yung babayaran. Ang kulit eh, no? I-search ko nga yan, ganyan. Tawag siguro dyan, magic. Asan yung Putik. pambayad ko? Katulad nung Magic. nakaraan, ano nga ba, namumroblema ako sa budget ko sa pagkain ng 1 linggo. Eh, imbis na tipirin ko yung hawak kong pera, putik, kinain ko pa sa labas, ha? Ang masama pa niyan, may grocery ka sa ref. Oo. O, di ba? May grocery ka sa ref, pwede ka magluto. Yun yung naging problema din meron, namin meron. noon. Meron kaming stock sa ref, may grocery kami Pero doon. kakain ka. oo, Kakain tama, pa rin oo. talaga sa labas. Ano kayo tawag doon, no? Tingnan nga natin. Parang ano yun, nagiging passive na eh, no? Mm-mm. Ano pa Ang niyan, tawag ha? dun? Mag-isa ka pa niyan, ha? Kami niyan, parang, Mm. ay, parang masarap kumain sa ganito. Nagkikrave ako ng nagkikrave Hindi, ako ng hindi. burger, ganyan. Hindi nyo di-discuss yung, pera natin to, wala tayong pambayad na ano. May Hindi nyo na- pinag-usapan. Ang sinasabi pa nun, may pera ako dito, Mm. pero may babayaran tayo sa ganitong buwan eh, sa katapusan ganyan. Hindi, may darating naman na sweldo eh. Ganun kagad. Siguro ganun din. Sinasabi ko rin, aabot naman siguro yun. Ayun, wala. Imbis na may sobra maitatabi eh. Alam nyo. Ay, ano yata yun eh. Ay, hindi naman pasok sa law of consumption yun. Kasi sabi sa law of consumption is, ano eh, i-maximize mo talaga kung anong meron ka. I-search nga natin yun. Hindi, next time na lang. Next Pag time. I-define na lang natin na-define na natin kasi yung success. Kung ano yung success sa atin nung bata tayo. Eh ngayon, ano na ba ang definition ng success para sa'yo? Ngayon, habang nagkakaedad ako, yung definition ng success sa akin is yung parang pasimple na lang eh. Kasi, parang, ewan ko nung medyo bata-bata pa kasi, may isip mo, tapos may trabaho ka, may dumadating kang income, di ba? May isip mo, hindi, gusto ko ng ganito, may bahay na malaki, siguro mga 3, 4 na sasakyan, yung mga ganyan. Ganon. Tapos, habang nagkakaedad, naiisip ko, teka, pagka malaki bahay mo, madami lilinisin mo. Malaking kuryente yung babayaran mo. Pagka madami ka sasakyan, madaming papaayos mo, madaming paparehistro mo, abala pa yan. Paano mo lilinisin lahat? Siguro 2 na lang, 2, isang sasakyan. Yun, habang tumatanda ka, parang nagiging practical ka or Practical, yun, tama. 'di ba? Naging practical ka sa mga desisyon mo. Naiisip mo yung success, pasimple sa iyo. Ganun. Ako ang success sa akin ngayon is yun, makatapos yung mga bata. Pagka nakapag-aral sila, hindi sila nagka-problema sa schooling nila, sa pag-aaral nila. Yung ganun. Tapos hindi kami nagugutom. Basta yun talaga yung lagi sinasabi nun, yung tinanong mo sa akin na ano yung sa'yo, ang tawag doon. Yung financial freedom talaga. Yun para sa akin yun na yung success. Tsaka yun nga, lumaki ng wasto yung mga bata. Ikaw ba? As a single, paano mo ano yung success sa'yo? As a single, no? Oo. Siguro as a single, peace of mind. Single eh. Yan, success na sa akin yun. Yung tipong wala kang iniisip na utang. Yung unang-una yung utang eh. Ayoko nang may iniisip na babayarin eh. Yung ganong feeling lang na wala kang iniisip na ganon, yun, success na sa akin yun. Tapos work-life balance, yung nagagawa ko yung exercise, nakapagtrabaho, nakakain ng gusto ko. At parang kanina, alam ba, natutuwa ako kasi bumili ako ng unagi. Alam mo yung unagi? Hindi.
Yung isda, yung mahal dito. Yung parang barbecue na isda, yung mahaba. Yung parang eel ba yun? Eel? Igat pa sa atin yun. Oo. Nadaan ako sa grocery kanina. Medyo mahal siya eh. Pero bumili ako kasi minsanan lang naman eh. Tapos ang habang iniinit ko siya kanina, kasi ang siste nun, kung may karelasyon ako, I mean, specifically yung dati kong karelasyon, ang sistema no, hahatiin pa niya sa dalawa yun bago maghahati kami dun sa kakahati. Ano yung sistema. So kanina kumakain ako, kakainin kitang buo, wala akong pake, kahit mahal ka. Parang ganun. Oo. Yung parang nakakatawa lang na yun yung perks ng pagiging single din kasi yung magagawa mo lahat ng gusto mo. Parang ganun. Na hindi mo kailangang mag-alala. Parang basta yun siguro isa sa mga success yun, work-life balance. Pero sa tingin mo, ginagol mo pa rin ba na magkaroon ng partner? Long-time partner? Abangan natin yan sa next podcast session. Maaga pa, tatapusin mo na kagad. Isang masaya at wala pa tayo sa oras, tatapusin mo na kagad yung usapan natin dyan. Ano bang Hindi kasi pwede mo rin relationship, masabing success yun eh, na nakita mo rin yung pwede yung naman. long time partner mo eh. Pwede mo rin masabing success yun. Diba? Sa ngayon, Ano ka ba mala Alden Richards ka? Alden Richard ba ang datingan na nakita mo naman isip yan, mo? no? Medyo madami yan, pero tatago na. Ito lang tignan mo, wag na yan. Wala. Sabi ni Alden Richardson na hindi dyan madidefine yung Ba't ba dyan nadidefine lagi yung character ng isang tao sa relationship? Parang ganun ba? Maganda mala Alden Richards din ba yung mo? Mindset mo pagdating sa love life? Love life? Hindi ko rin alam eh. Minsan kasi, ito magiging honest ako. Minsan, naglolong ako na magkaroon ng karelasyon. Pero pag naiisip ko na yung mga kaakibat nung magkakarelasyon ulit na ganun, medyo nawawalan ako ng gana eh. Parang, alam mo yun? Kaya, ewan ko, hindi pa siguro sa ngayon. Yun. Meron naman kasi talaga tao na hindi para sa relationship eh. Kaya, yan, kung ikaw sa tingin mo, hindi ka para doon, huwag mo nang pilitin. May minsan, naman eh. Minsan kasi parang may nabasa ako na ang yan daw nakakatakot pag matagal kang naging single is yung yung ganyan, may realize mo lahat na parang at the end of the day, hindi mo kailangan may kasama. Sa sobrang tagal mong single na nagagawa mo lahat ewan ko siguro, ito na yun. Ewan. Andiyan ka pa sa Japan. Hindi natin alam. Okay. Pero naisip mo, what if kaya? Paano kung may asawa ako ngayon? Pumasok ba sa isip mo yun? What if kung may partner ako ngayon, ganyan? What do you mean? Kung may partner ako ngayon? Hindi, parang naisip mo lang ba, what if? Yun, tulad na nakwento mo kanina, yung sa kumain ka ng unagi. What if kung may partner ako ngayon? Sigurado may partner, hati ito. Hati, ganun. Kung may partner ako ngayon, tingin mo lang dito ka sa podcast. wala. Malamang wala. Feeling ko rin hindi natin magagawa to eh. Kung tayo magkapalit ng sitwasyon. Ikaw may partner, ako wala, ako single. Hindi wala to. Feeling ko rin. Mahirap kasi. Hindi natin masabi. Kasi ngayon, hindi ko talaga siya naiisip pa eh. Hindi ko siya naiisip. Feeling ko parang ganyan din yung success eh. Hindi mo rin masasabi. Kasi, di ba, habang bata ka, habang lumalaki ka nung bata ka, paiba yung success para sa'yo. Parang, dahil sa nung bata ka, madali lang isipin yon, carefree yung buhay mo.
madali mong isipin, kaya na ito yung gusto mong gawin. Eh, habang tumatanda ka, nahihirapan ka sa sitwasyon mo. Parang yung Mm. success mo sige, palit na lang ng paliit, pagaan na lang ng pagaan para mas Nakokontento ka madali na kong no? ma-reach. Oo. Mm. Diba? Parang pag siguro nagtanong ka sa tricycle driver, tay, kamo, ano ba yung success para sa'yo? Ay, mapaaral ko lang yung mga anak ko at mapatapos ko sila. Masaya na ako Successful doon. na. Oo, di ba? Masaya na ako doon. Mm. Tulad na, simple lang yung buhay nila. Simple lang din yung success para sa kanila. Di ba? Hindi yung tulad Tama, tama. pagka yung sabihin na lang tulad sa akin Mm. na medyo may trabaho. Siyempre yung success Mm. sa'yo iba. Mm. Mm. Lalo na dun sa may mga mayayaman, iba yung success sa kanila, di ba? Tama, tama. Iba-iba. Depende sa kung nasang state ka, no? Mm. Estado, I mean. Pero kung Iba titignan mo talaga. talaga yung mga taong simple lang, grabe, Mm. kung titignan mo paano ka-humble yung puso nila para sabihin na mapatapos ko lang yung mga anak ko na makapag-aral is masaya na ako doon. Diba? Yung mga farmer, mapag-aral ko lang yung mga yan, masaya na ako. Diba? Mm. Mm. Tapos pag nangyari yun, naging doktor, naging nurse yung mga anak nila, yun success, sobrang saya na nila nun. Proud na Mm. sila. Mm. 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 Parang dahil nga sa yun, sisihin uli natin si social media. Wala na ibang Mm. culprit dyan eh. Ay, si social media ngayon, 'di ba? Siya ang Eh, ang nagde-define ng yun nga, nabanggit natin nung nakarang podcast, siya yung nagde-define ng bagong success parang ganun mm, mm, Itong mga to, successful ka pag nagawa mo. Parang ganun ang mm, dating ng social media ngayon oo, Yun. Tsaka nagiging para kang nakikipag-unahan. mm, Pag once na-indulge, I mean, once na ka doon sa, nahook ka doon sa mm, social media na yun, makakasama ka nga sa sa race nila di ba? Yung parang, mm, yun, mapapabilang ka na rin sa mga ganun mag-isip na tao na yung oo, success is ganito, ganyan. ito yung success. Kasi minsan At makikita mo sa ads nila, 'di ba? mm, Success, mga ganyan. makapag-travel sa abroad, sa iba. Mm, Yung tipong, Asia muna, tapos Europe, mga ganong mm, mm. Siyempre, ikaw na magawa ko lang yung mga yun, successful na ako, parang Successful na ganun ako, oo. Mm, mm, Okay na ako diyan. yun. Yun din. Kanya-kanya talaga no? Oo. Pero nakakatakot ang social media ngayon, 'di ba? Nakikita mo yung AI, gumagawa sila ng ads, gumagawa sila ng movies. Mm, mm, Yung mm. gamit AI prompt lang, yung ano yun, VEO3 ba yun? Oo. Ng Mm. Google. Grabe, kakatakot. Hindi pa siya perfect, pero andun na no? Andun na, Medyo, ang linis na. Pwede na silang gumawa ng commercial ng dun shampoo, kaya McDonald's eh. oo, no? Hmm. Yun, siguro success is yun nga, gaya ng nabanggit natin kanina, depende sa'yo. Depende talaga. No? Oo. Wag mo ikukumpara yung success mo sa iba kasi magkaiba kayo Iba-iba ng definition ng success Mm-mm. Kung ikaw kontento ka na sabihin na ito success para sa akin, successful na 'yun. Parang ituring mo na yun na success sa'yo kasi yun yung definition mo ng success Mm-mm. Nakapagtapos ka, kapag nagkaroon ka ng stable job, di ba? Mm-mm. Pwede mo na siya ituring na successful Huwag kang magpapadala dun sa kung ano yung nakikita mo sa social media. Sinasabi sa'yo na, ay, hindi pa successful yan kasi yan lang yung na-achieve niya. Di ba? Tumatak sa akin yung sinabi mo nung last yung kay PewDiePie tsaka yung sa'yo. Mm-hmm. Yung sabi mo is, di ba nga, magka-age kayo ni PewDiePie pero ang layo nung gap niya. Kasi nga, Mm. yung goal ni PewDiePie is iba dun sa, parang Mm-hmm. nakalinya siya yung ginagawa niya dun sa goal niya, di ba? Tapos Mm-hmm. ikaw is, ang goal mo lang is to survive. Which is, Mm-hmm. nangyayari naman, na-accomplish mo Mm-hmm. naman, di ba? So, Mm-hmm. walang mali dun sa ginawa mo. I mean, panalo pa rin kayo pareho. Siya, na-accomplish niya yung ginawa niya kasi yun yung ginagawa niya na-accomplish niya yung goal niya. Kasi aligned Mm-hmm. dun yung goal niya. Ikaw, na-accomplish mo rin yung goal mo, Mm-hmm.
which is to survive, makapagtrabaho, 'di ba? Mm. So, ano Tama, yun, walang, parang naisip ko nga, oo nga, no? Yun yung, ano eh, yun yung goal ko nun eh. Yun eh, parang success na sa'yo, naka-successful ka na nun. Kasi, everyday, sa hirap ng buhay, hindi rin naman ganun kadali eh. Struggle is real talaga eh. Talaga. Hindi lahat merong bubong na tinutulugan eh. Isa pa yung sa iiwanan ko siguro sa podcast na to is yung siguraduhin nilang naka-align yung ano nila, goals nila dun sa system na ginagawa nila ngayon. Kasi doon nagkakaroon ng ano eh, pag may discrepancy sa dalawang yun eh. I mean, ang goal mo is financial freedom. Pero ang ginagawa mo lang ngayon is is just to survive lang. Pa, 'di ba? Magkaiba eh. So kung gusto mo kung gusto mo ng financial freedom, kailangan mag-make ka talaga mga sacrifices. 'Di ba? Sa buhay mo. Ngayon, kung ang goal mo lang is just to survive or live a life, okay lang din naman, wala ring masama doon, 'di ba? Oo. Basta wag ka lang makakaroon ng confusion doon sa goal mo tsaka sa system mo kasi doon papasok yung gusto ko financial freedom pero ba't walang nangyayari, ganito, ganyan, 'di ba? Doon ka panghihinaan ka ng loob. Samantalang ginagawa mo naman is just to survive. Yun nga. Work-life balance. 'Di ba? Yun. Siguraduhin nila na aligned yung dalawang yun. Yan. Tsaka Yun sabi nga sa preaching na hindi porket masipag ka yan na yung magdadala sa'yo sa success. Minsan, yung sipag, kailangan mo rin ilagay sa tamang lugar para makuha mo yung success na gusto mo. Tama. Kunyari, di ba, sobrang sipag mo. Pero yung trabaho na meron ka is, yun nga, sabi mo na just to survive lang. Sayang yung sipag na yun. Pero yung sipag na yun, dagdagan mo pa ng mas magandang opportunity na trabaho, mas magandang sweldo, mas magandang income ang nabibigay sa'yo. Yung sipag na yun, yung magdadala sa'yo dun sa gusto mong buhay. Yun. Tama. Tsaka iwasan na talaga yung procrastination. Oo. Mas madali, yan, parang drugs yan eh, di ba? Parang droga kasi yan na ang sarap isipin eh. Oo. Yung daydream, parang ganun. Yung daydream mo na kung ano yung mangyayari. Oo. Magad lang ako, no? Gusto ko lang sabihin na kung nasan ka ngayon, kung ano man yung sitwasyon natin ngayon, hindi ito yung magde-define natin, hindi ito yung magde-define sa atin kung hanggang saan lang yung kaya natin gawin eh. Madalas talaga is yung takot lang tayong sumubok. Madali kasing mag-isip ng what if kung ganyan, di ba? Unless na gawin mo kasi ngayon, hindi mo malalaman kung ano yung magiging resulta bukas niyan eh. So yun. Isang masaya at makabulong kwentuhan na naman. Sana nag-enjoy kayo sa pakikinig sa amin. Nag-enjoy kami sa usapan namin to. Teka. Wala si Ren eh. At pala yung picture ako rin. Kucho. Saging. Save nyo to, oh. Saging. Save nyo to, Yan. Ayan, yan si Ren. Sige na. Save nyo to. Paano, guys? Kita-kits.